Tapos sabi niya sa system, gusto kong makita ang mga power limit na maaari kong bilhin sa system. Ang limitasyon sa kapangyarihan sa pagbili ay nakalista. Mangyaring tandaan na maaari ka lamang bumili sa kwartong ito. Hindi ka makakabili pagkatapos mong umalis. Hindi mabilang na mga larawan ng mga item ang lumitaw sa harap ni Lian. Sinilip sila ni Lian at nakita ang maraming bagay na ikinagulat niya. Samantala, sa Longcheng, 1986, isang lalaki ang lumapit sa tanga ni Hongwei at nagsabi ng isang bagay na ikinagulat ni Hongwei at nagtanong sa kanya, ano ang nangyari sa oras na ito? Sinulyapan ni Lian ang mga imahe at natagpuan ang maraming bagay na nagustuhan niya, tulad ng nanliligaw na espada ng Qingan. Noong nakaraan, sa Longcheng, ang matalim na espada ay pumatay ng mga tao. Mula nang bumalik siya, iniisip na ni Lian ang Qingan sword na ito, at hindi niya inaasahan na mapapalitan niya ito dito. Mabilis niyang piniling ipagpalit ito. Isang malamig at kumpletong espada ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Kinuha niya ang hilt ng espada at gumawa ng ilang galaw, pagkatapos ay pinangalanan itong kompletong dragon. Pagkatapos ay ipinagpalit ni Lian ang isang Colt MM1911 na pistola, bumili ng level 5 language translation item, at bumili ng level 5 bagwa palm. Ang mga sinaunang martial arts combat techniques ay dumami. 10 malapit na kasanayan sa pakikipaglaban ay hindi maaaring gamitin upang lumampas sa threshold na 70, 80, o 70 sa oras na ito. Ang sinaunang martial arts skill ni Lian ay umabot na sa 83. Kung gagamitin niya ito, tiyak na tataas ito ng husto. Walang pag-aalinlangan, pinili niyang ipagpalit ito. Pagkatapos ay ipinagpalit niya ang level 2 firearm mastery para pagbutihin ang kanyang kakayahan sa baril. 5 batis ng asul, pula, puti, itim, at dilaw na liwanag ang tumagos sinabi kay Lian, inihayag ng system na na-unlock mo na ang kasanayan sa mastery ng armas. Kasalukuyang antas, 38. Ang kasanayan sa sinaunang martial arts ay 89 na ngayon. Biglang naalala ni Lian si Zhang Mingyuan. Ang kanyang sinaunang martial arts skills ay huminto sa 69, habang ang kanyang sarili ay huminto sa 80. Mukhang hindi ito madaling makalusot. Sinubukan niyang magpaputok ng 2 putok sa nakalock na pinto, at 2 spark ang kumislap. Pakiramdam ni Lian ay mas mahusay kaysa karaniwan. Ang pakiramdam na ito ay karaniwang nangangailangan ng libo-libo o milyon-milyong mga sesyon ng pagsasanay. Ngunit ngayon ay madali niya itong makukuha. Iniligpit niya ang baril at muling tiningnan ang mga gamit. May nakita siyang ibang bagay, tato sa Hong Kong. Samantala, sa Longchang, Hong Kong, noong 1986, napakalakas ng ulan. Nakatayo si Tai Kui sa ulan na may dalang payong, tinitigan ang dalaga na grabe ang kinikilos. Nang tumalikod si Tai Kui, may mabangis na mga nakaitim na lalaki sa likod ng babae, ngunit walang pakialam si Tai Kui. Biglang umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril, at lahat sila ay pinaputokan. Sa sobrang takot ng dalaga ay lumuhad siya sa lupa at tumingin sa mga bangkay na nagkalat sa paligid at kay Hongwei at sa kanyang mga tauhan sa likod ni Tai Kui. Nagmamadaling paliwanag sa dalaga. Tai Kui, hindi ko talaga alam kung anong nangyari. Hindi ko kasalanan. Dahan-daang itinaas niya ang baba ng dalaga at malamig na sinabi, ikaw ay tao ko, syempre naniniwala ako sayo. Naaalala ko noong una kang dumating sa Longcheng, sino mang lalaki ay maaaring lumabas kasama mo sa halagang 200 yuan ngayon. Pagkatapos ng napakaraming taon kasama ako, bakit hindi ako maniniwala sayo? Uminom ng isang mangkok ng tubig ng luya at matulog. Mahirap para sa iyo na palakihin ang iyong nakababatang kapatid na mag-isa, hindi mahalaga kung talagang nahihirapan ka.
Kung sasabihin mo sa lahat, paanong hindi kita matutulungan? Pagkarinig nito ay hindi alam ng dalaga kung umiiyak ba siya dahil sa pressure sa harap ng kanyang mga luha na umagos sa kanyang mukha at sabi niya Taikyo napilitan akong inagaw nito ang aking nakababatang kapatid na si Tai na malamig ang tingin sa babae kaya umamin ka bago siya. Maaaring gumanti sa maliit na kutsilyo sa kamay ni Tai Kui kumislap at nahulog ang dalaga sa pool ng dugo malamig na sabi ni Tai Kui Hongwei itapon siya sa malayo at lahat ng iba bumalik muna kaya binuhat ni Hongwei ang katawan ng babae at umalis kasama ang mga tauhan niya naiwan lang si Tai Kui sa likod ngayon lang may natuklasan si Lian kawili-wili ang Hongmen family tato ang una ay isang batang berdeng dragon na nakapulupot sa balikat na tinatawag na Asher Dragon na nakapulupot sa katawan na immune sa 5 granada ang bilis ng paggaling ng sugat ay tumaas ng 520 puntos 2 itim na dragon na nakabalot sa dibdib na tinatawag na kambal na dragon na tumatawid sa ilog na immune sa 10 granada ang paggaling ng sugatan ay mabilis na tumaas ng 10 ito ay may bahagyang suppressive effect sa mga ordinaryong masasamang bagay na binabalik-balikan biglang napansin ni Lian ang isang kakaibang may pakpak na hayop na nagkakahalaga ng 1,100 puntos ang pagbili ng Yanfo na higit sa 180 immune sa 30 granada ang bilis ng pagpapagaling ng sugat ay tumaas ng 20 karagdagang status effect 100 pag-urong ng mga multo ang pamilyang Hongmen ay maaari lamang magkaroon ng isang tattoo effect na aktibo sa isang pagkakataon kaya itong si Lian ay pinili ng walang pag-aalinlangan isang gintong liwanag ang tumagos sa katawan ni Lian pinatahimik niya ang kanyang isip at naramdaman ang impormasyon mula sa tato na ngumiti at bamulong kaya ang pangalan mo ay Handon Li biglang naalala ni Lian ang kahangahangang dilaw na anteng-anteng na turban sa kaganapang ito ay katumbas ng sapilitang muling pagkabuhay na may isang buhay ngunit tila hindi niya mabibili ang dilaw na turban na anteng-anteng na maaari lamang niyang bilhin ang epekto ng anteng-anteng na unti-unting gumagaling ang mga sugat ay pinipigilan ang paglala ng kondisyon sa katamtamang antas o sa itaas ng bawat isa magagamit lamang ang kaganapan ng 20 beses na tiningnan ni Lian ang kaakit-akit na paglalarawan at naisip sa kanyang sarili na ito ay medyo magandang katumbas ng pagdadala ng isang nurse sa larangan ng digmaan ang dialogue box ay inilipat sa espesyal na kaganapang Yanfo na mabibili lamang kung ang pagsusuri ay higit sa average na nagkakahalaga ng 50 puntos ang mga Yanfo point ay limitado sa isang pagbili sa oras na ito inanunsyo ng system na ito ang buong limitasyon sa pagbili para sa oras na ito. Ang limitasyon sa pagbili para sa oras na ito ay tatagal hanggang sa simula ng susunod na kaganapan. I-refresh ang mga reg along iyon sa susunod na kaganapan. Natitirang puntos ni Yanfo, ngumiti si Lian. Napakaraming puntos lang. Ang hindi paggastos sa kanila ay isa ring masayang problema. Siyempre, mayroon pa ring isang pinakamahalagang bagay. Pagbili ng hematopoietic supplement. Iyon ang pangunahing layunin niya. Naramdaman ang mga pagbabago sa kanyang katawan, tiningnan ni Lian ang katayuan ni sinaunang martial arts 89 na 4 na baril 38 skill Crimson Flash Yellow Turban anteng-anteng pumatay ng mga taong gusto pumunta hindi pa unlock at key, 2 mana, 9 na ulo ng ibon espirito, kaluluwa nagpadala, biglang, isang boses umalangaw-ngaw. Tulala, mula ba ito sa 50-point storybox ng kaganapan? Agad na dinurog ni Ayed ang kahon, at isang mahinang liwanag ang naalis. Ito ay isang piraso ng madugong itim na mahika. Ang pagdadala nito ay bahagyang madaragdagan ang iyong kaligtasan sa itim na mahika. Natagpuan ito ni Lee. Yan na medyo nalilito. Ano ito? Isinilid niya ang item sa kanyang bulsa at naglakad sa virtual door. At isang mahabang hagdan ang bumungad sa kanyang mga mata. Habang naglalakad siya, naramdaman ni Lian na hindi ito totoo. Matapos maglakad ng mahabang panahon, nakita ni Lian ang isang kumikinang na pinto at isang nakasisilaw na liwanag. Natagpuan niya ang sarili niyang nakahiga sa sofa. Parang panaginip ang lahat. Mainit pa rin ang tsaa sa mesa,
At ang business card ni Lei Xing ay nakalatag pa rin doon. Tahimik. Biglang humagalpak ng tawa si Lian, tumawa ng walang pigil. Lalong lumakas ang tawa niya. Mas malakas ito. Ito ang matinding pakiramdam ng buhay. Kinabukasan, dumiretso ang Zhangzhang Airport si Lian sa mga guho ng Longcheng. Pagkababa niya ng eroplano, tiyak na iyon ang gagawin ng isang taong nakaranas ng pagkawala ng misteryong ito. Pagdating niya, natigilan si Lian, na para bang nangyari ang lahat kahapon. Hinayla ng kumikislap na imahe si Lian pabalik sa realidad. Ang lugar na ito ay Longcheng Park na ngayon. Pagkatapos ng ilang pagtatanong, nalaman niyang hindi ito ang Longcheng na napuntahan niya. Lalong mamigat ang maitim na ulap sa puso ni Lian. Ang misteryo ng Yanfo ay naging mas malalim. Si Lian ay nakaupo sa Longcheng Park na nabigo sa buong araw at biglang pinisil ang kanyang kahon ng inumin, hinagis niya ito sa basurahan upang ilabas ang kanyang emosyon. Biglang may umalangaw-ngaw na boses. Bakit ba napaka-irritable mo? Ito pala ang nagdala kay Lian sa mundo ng Yanfo si Mo. Fake ba ang lahat? Tanong ni Lian sa mahinang boses. Sagot ni Mo, syempre ang mga tao ay hindi maaaring mag-time travel, ngunit hindi ito ganap na peke. Narinig mo na ba ang tungkol sa kabalintunaan ng lolo? Walang dalawang magkatulad na dahon sa mundo, ngunit maraming magkatulad na dahon. Kung panaginip lang ang lahat, paano ka naka-recover sa sakit mo? Tinitigan ni Lian si Mo at mahinang sinabi, parallel world.